Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niyo pong ng lingkod. pagkakataon na mag-object Is na hilig nilang gawin. July At 5th, magkakaroon din sila 16, ng pagkakataon 2026. na ipakita na si VP Sara ay walang tinatago. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Jada Garden Condominium and Townhome sa may Don Pedro Don Pedro Subdivision, Townhomes Marulas, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may LRT Monumento, sa may Grace Park West, Caloocan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. At kung una ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya ante pag nakuha na po natin sila. Kailangan pa magdebatihan sa Senator Judge? Bakit hindi na lang maglabas ng clearance sa ating Pangulo para ito'y mabuksan? Totoo, nasa kanyang kapangyarihan po ito. Totoo sinasabi ni President BBM na siya ay para sa magpapanagot ng mga kurap. Then he must give clearance to the school. Kasi ako sa akin, hindi ka pwede tumakbo sa ulan nang hindi ka nababasa. Ay naman. Diba, Weng? Kung hindi niya ito gagawin, lip service na. What do you think? Tama yan, Tokayo, Joel. Ang ating Pangulo kasi, meron siyang kapangyarihan sa ilalim ng ating tax code, yung National Internal Revenue Code. Ito yung batas patungkol sa ating mga buwis na maaari niyang bigyan ng access ang publiko sa mga tax returns na i-file sa BIR. At ang maging epekto nito, lahat ng mga sino mang interesado ay magkakaroon ng access. Maaari nilang busisiin kung ano man ang mga tax records na ito. Ngunit itong kapangyarihan ng Pangulo ay hindi naman ito automatikong kanyang ginagamit. Kailangang mayroong magmosyon o manghingi sa kanya na gamitin itong kapangyarihan na ito upang magbigay access sa mga tax records. Kung maalala natin yung impeachment ni Corona, si noong President Aquino, siya ay nagbigay ng authority at kahandaang magbigay ng authority na buksan yung mga tax records ni CJ Corona. Sa aking palagay, ang ating Pangulo naman, kung makita niya na talagang kailangan sa trial na ito yung bigyan ng access sa mga tax records, ay bibigyan na naman ito ng otoridad. Sino ang dapat mag-request sa Presidente? BIR ba or impeachment court? Sa aking palagay, ang prosekusyon sa panahon na magpe-present sila ng isang empleyado mula sa BIR, doon nila hihingin yung otorisasyon. Dahil ayon sa ating tax code, kung sino mang empleyado o opisyal ng BIR na mag-disclose ng kahit anumang tax records nang walang otorisasyon, yung opisyal na iyon ay maaaring managot sa batas. Okay, so kailangan authorization na. Hypothetical scenario ito. Halimbawa, nagbotohan na, Weng. Natalo yung hindi pagbubukas ng tax record. Good morning po, Pwede bang mag-motion ng Ma'am Sheila? we will, Tama po ba? Ask the Ma'am President Sheila? to give clearance. Pwede ba yun? O moto proprio ba pwede gawin ng Presidente yan? Nakita niya. O sandali. Natalo sa botohan. So sa aking palagay, no, unang-una yung tungkol doon sa motion for reconsideration, medyo hindi malinaw kung ito bang mga MR na ito ay pinapayagan sa impeachment court. Dahil may isang objection na ginawa ang depensa nung nakarang araw, nagnais sila mag-MR nung hindi sila pinayagan. So dahil nga hindi strict yung pagpapatupad ng rules of procedure sa impeachment court, hindi malinaw kung maaaring gawin yung MR na yun. Ngayon, kung motu proprio sa kanyang sariling pusa ay gagawin ito ni Pangulong Marcos, palagi ko kailangan mag-ingat dahil ito ay isang executive act, yung pagbibigay ng otorisasyon na maaaring balik na rin naman yung isang gawang politikal ng impeachment court na sa hypothetical situation na ito, yung
pagboto sa pagbukas ng mga tax records. It's better na magdesisyon or meron nang mag-request bago pa magbotohan. Yes. Oo, Or para- siguro sa akin, mas prudent na hindi nagmumula sa pusa ni Oo, BBM. dapat may mag-request sa kanya. Yes. Oo, kasi baka mamaya kung Mapagpinta ka naman siya ng bayan. makulayan ng, Tama. ng politika, hindi ba? Oo. Okay, kung sakali po, sa ilalim ng batas, ang pwede lang magboto siya ang Presidente ng Pilipinas to open the tax record. Okay? Or magbuka yung subject ng trial, sige, buksan nyo. Wala ko tinatago buksan nyo. Okay ako dyan. Kung parehong hindi pwede yun, hindi nagbigay ng authorization ng Presidente, hindi nagpuso si Vice Presidente na buksan ang tax records niya, may iba pang paraan sa ilalim ng batas para gawin ito. Mabuksan yun, yung mga records na yun. When dito papasok yung sinasabi ng prosekusyon na extraordinary power ng impeachment court dahil malinaw nga sa ating saligang batas ng kapangyarihan na tingin ang impeachment ay nasa sa kanila lamang. At kasama nito ay iba pang mga kapangyarihan na kilatisin ang mga testigo na magpatawag ng mga dokumento at maaaring sabihin ng impeachment court na kailangan namin gawin ito upang magampanan namin ang aming tungkulin na nasa sa ating So kahit walang waiver from Sara Duterte or wala pang authorization, I think magkagibita, maaaring ang impeachment court magbotohan pa rin nila kung kanilang gagamitin ang kanilang kapangyarihan upang buksan ang mga tax records. Baka naman napuso sa Supreme Court. Hindi malayong mangyari yan. Oo. Dahil, syempre, kung gawin nila yan, titignan naman ngayon ang ating Korte Suprema kung may tinatawag na grave abuse of discretion. Okay, hindi natin ito pinagtatalunan sana kung walang restriction sa batas as far as public servants are concerned. Ano? Tingin ko ba dapat baguhin ang batas sa tax code? Since ito'y, well, pagka naging public servant ka, di ba, dapat bukas ka sa lahat. Tama yan, Tokay Joel. Magandang, suggestion yan. Siguro magandang talagang i-consider ng ating Kongreso kung pwedeng gawing absolute yung access to the tax records. But at the same time, kahit naman na limited na yung right to privacy ng ating mga public officials, public employees, ay naroon pa rin yan. So, hindi rin naman pwede na unlimited access sa lahat ng financial history, financial records dahil ito naman ay maaari namang gamitin sa kanila, laban sa kanila, na kung umabuso ay baka naman hindi na nila magampanan yung kanilang mga tungkulin at every year lang mayroon silang mga kasong maharapin. So, kinakailangan ng balance. Balance talaga. Kailangan may meron kang measure din na kailangan may security para din naman doon sa interest ng party na maapektuhan. Pero ang tanong nga doon, Joel, sige, mag-file ka. Maraming bank secrecy amendments bill. Pero hanggang hindi kumapasa. At dapat, hindi kasama sa bank secrecy protection ang mga government officials. Alam mo na kung bakit. Ikaw naman, no? Correct. Alam mo na kung bakit hindi pumapasa. Mga kapuso, magbibigay tayo sa ilang mga paalala. Ano ka lang dyan, relax ka muna, Attorney Caballo, no? Kami magbibigay tayo sa ilang mga paalala sa ating pagbabalik. Ang bagong-bagong balita, ang oras po natin, alas 8:24 mga kapuso. Sandali. Ay mga kapuso, painit pa lang ng pinit ang aming usapan dito sa ating saksi, pagtutok sa ating Vice Presidential trial. Pero meron po kaming paalala kasi unpredictable mga kapuso ang panahon sa ngayon. Nakakababa po yan ng immunity, kaya talagang cancel ang mga plano mo kung magkakasakit ka. Siyempre ayaw natin nun, di ba? Kaya para sige lang sa mga plano, mag-Protein C plus Zinc Advance everyday mga kapuso. May vitamin C yan, that helps as immunity booster. Merong zinc, that helps as immunity shield. Plus vitamin B3, that helps as immunity support with proper diet and exercise. Yan po ang power of 3 na makukuha nyo lahat from Potency Plus Zinc at Advance. Kaya sige lang mga kapuso. Ascorbic acid plus zinc plus cholecalciferol is the generic name of Potency Plus Zinc Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya mga kapuso, bilin po namin, supportahan at panatilihin natin lagi ang ating malakas ang ating resistensya at immune system para sige lang sa mga plano at laban sa araw-araw. Ang oras natin, 8:25 ng umaga. Power Number 1.
Ako po si Joel Reyes Abel. Totoo at tamang mga balita ang atid sa inyo na Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang pag-ibay sa isyu ng saksi sa Double B. Walang ginigilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB, balitang totoo. Ang galing, pangmatagalan. Parang tayo naman. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Huwag tayong miskin. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayong sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa araw-araw, MX3 para extraordinary. Isang mapagkakaman ang nakakot mo, ay buwisit ang alam mo sa tuloy sa I am Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilhin. Mga nagpaalala, ang MX3 kapag dito, hindi dapat sa pagpapagod sa ano tuwing sa DZBB, balitang tama, balitang totoo. May 27, mga balitang hindi nyo dapat paragpasin. Mga impormasyong bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Sama sina Joel Reyes Abel at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Araw po ng Huwebes, ikalabi-anim sa panong Hulyo noong 2026. Narito ang mga balitang hindi po uli. Hindi po titinan. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes. Mga balitang siksik impormasyon, ako naman ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong balita. Tiniyak ng Energy Regulatory Commission, ERC, na iniimbestigahan nila ang mga reklamo tungkol sa maling pagbasa sa telefo ng kuryente. Ay kay Atty. Francis Antonino Juan, chairperson ng ERC, nakipagpulong na siya kahapon sa Manila Electric Company. Maraming puhubol dito. Samantala, sinabi ni Juan na pinalawig ng 3 buwan o hanggang Oktubre ang no disconnection policy. May pagbabawal sa pagputol na supply ng kuryente sa mga consumer na hindi nakapagbayad ng bill. Bagong balita. Malaking tulong sa hanin ng mga tsuper kung maipatutupad na ang pisong dagdag pasahe lalo pang ulit na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Giit ni Obed Martin, National President ng Pasang Masda, naaprubahan na po ang pisong dagdag pasahe pero sinuspindi lamang ng Pangulo ang pagpapatupad noong Marso. Ibinoto rin ni Martin na piso lamang ang hinihingi ng kanilang hanay, gayon na bigyan naman na 85 pisong dagdag sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila. Bagong balita. Nagpatupad ng balasahan si Acting Health Secretary Jose Pujalte Jr. Layunin po nitong mapabilis, mapahusay ang pagsiservisyo sa bawat Pilipino. Una namang inilipat ng dating tagapagsalita ng Department of Health na si Undersecretary Albert Domingo na ngayon po ay nagsisilbi ng Executive Director ng National Nutrition Council. Bagong balita. Binigyan din ni House Lead Prosecutor Batangas Representative Jenny Luisco na magkaibang isyu ang investigasyon sa 2019 sea case na usapin sa impeachment. Matatandaan at impeachment trial kahapon, tulis ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ng National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matiba kaugnay sa timing ng anunsyo na investigasyon sa umunay anomaly
Australia sa 2019 SEA Games. Umaasa naman si Luisro at titingnan ng iwalay ng Senator Judges sa mga puna laban kay Matibag na sasalang sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Pinaplansya na po ng National Capital Region Police Office at CRPO ang seguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-27 ng Hulyo. Higit 20,000 pulis ang nakatakdang i-deploy at 10,000 rito ang tututok sa peace and order sa mga kilos protesta. Sinabi rin po ng NCRPO na posibleng madagdagan pa ang mga itatalagang pulis na magmumula naman sa iba pang rehiyon. Sumalo naman sa mahigit 1 milyong individual ang naapektuhan po ng hanging habagat at bagyong Inday. Ayon sa Department of Social Welfare and Development at DSWD, mula ang mga yan sa Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Mindanao. Mahigit 10 milyong piso naman ang halaga ng tulong na naipagkaloob na ng DSWD. Mga report sa ating mga Super Radio reporters. Mahigit sa 200 trabaho. Alok sa job fair sa lungsod ng Maynila ngayong araw, Detalye Manny Vargas. Trombone at activity at pagbuka ng laban ay dala sa Bulacan Bayon sa Albay. Kanina madaling araw. Kanina madaling araw mula kay Alberto Salas. At yan ang kaunti bagong balita. Ako po ang kapusong Surya Yusuf. Ako naman po ang Ayun, inyong nai-drop na natin sila. Tuktok na lang natin. Isa lang. Gawin natin ang separate video ito. Susunod na mission. And paalam po muna pa samantala tayo ay gagawa na ibang video sa ating susunod.